Good morning, guys. Welcome to another day of my journey of becoming a full-time trader. So, prepare na tayo. Actually, nasa labas na ako. Bali, naghihintay na lang ako ng tawag. But, I will go to the car na para magpainit. Lumabas na yung bata kanina. Nagpiprepare lang siguro sila ng breakfast. So, ako naman, ngayon, nasa labas na. And I'll go to the car. Kunin ko yung maliit tapos yung isa rin malaki. Kasi iba-iba sila guys na sasakyan. So, alam nyo na yung mga pride at ego nila naglalabanan. So, kunin ko ngayon yung maliit. Tapos papasok ko dito. Baba ko lang kayo para hindi kayo makita. Ngayon, nandito lang guys yung kwarto na sinasabi ko sa inyo na gusto ko yung kwarto na yun kasi nga malayo sa maingay, malayo sa mga katok-katok na pagka once na kakatukin ka, so diyan malayo, hindi sila pwede basta-basta lumabas ng bahay kasi may lalaki. So malawak yung bahay nila ng pamilya nito. Ito guys yung sakyan na kakaayos lang na nabangga ako. Ito. So ito rin yung gagamitin ko para maghatid mamaya. Para maghatid mamaya sa sa Musafa. Kasi ito talaga yung ginagamit ko palagi. Nung maayos, sabi ng daw, sa kanya na daw to, binili niya na. Tapos biglang kahapon sabi sa akin, ibinalik niya daw. So mabuti naman kasi mahirap yung malaki guys. So yan yung Land Cruiser na yan, mabigat mabigat yung steering wheel niya kasi matagal na, old model na yan Tapos itong Lexus maganda lang, tsaka maliit, kaya lumusot. So ayun guys, muna tayo, trabaho muna tayo. Okay, so wala akong tawag dito, hindi ako tumingin ng chart sa TradingView, but sa MT5 ko sa phone tumingin na ako and nag-set na ako ng entry. And then yung kahapon na entry ko, natipi siya. So dati meron akong 30 plus na lang doon sa 100 na inano ko. Ngayon umabot na siya ng 110. So ayun guys, I think mas possible na gawin natin ba. Mag-entry and then yung patient ko talagang hinahabaan ko sa mind ko hindi pa oras. So sa TradingView naman, ang natin doon is we will wait for the London session. Pag uwi ko, so doon tayo magsa-summarize and then we will plot entry para gawin natin yung kahapon, yung same kahapon. So ayun guys, have a great day. Trabaho lang muna tayo, mamaya uli. So ayun guys, naghihintay pa ako sa sasakyan. So habang naghihintay ako, papakita ko sa inyo yung trade ko sa MT5 and yung history niya. So kung nakikita nyo guys, lahat na siya naka-buy limit lang. Okay, so ito yung account balance ko. Papakita ko sa inyo yung account balance ko. Ayan, 110. So nasa 630 plus na lang yan nung nakaraan. So ngayon ito yung buy limit na inano ko. So nabay siya. Ang ginagamit ko lang guys is 0.01. So ayan, entry ko ngayon dalawa lang. Ayan, and then ito yung naka-buy limit ko. Tsaka ito yung asawa ko. Ayan diba? Pwede kang mag-trade habang kausap mo yung asawa mo, kung ano yung ginagawa mo. So ayan,
Ito na yung aking mga entry. Makikita nyo, may kasama siyang Fibonacci tools. Okay? And at the same time, kung nakikita nyo yung box na yan, yung value area na tinatawag. So, yun lang yung pinapractice ko ngayon. Kaya, nagba-buy limit na lang ako sa using Fibonacci. And then, yung setup ng value area. So, kung makikita nyo dito, ito 50% to. Okay? Ng Fibonacci. Tapos 61 kung baga yung 61 ng Fibonacci nasa 50% ng value area. So makes sense. And we will wait. Okay, these two. So ang ko lang dito, ang TP ko dito sa is nasa 5 ata. Ayan, nasa 5, 10 yung aking TP sa BTC. And sa gold naman, I think nasa 5 lang ang TP ko dito. Okay. Very near. Ayun, 5 lang. So, simula tayo sa mga maliliit. Okay. So, mamaya na yan. Pinapractice ko guys yung yung maliit na lot size, and then yung TP lang sa isang araw na 5 or 10 or else 20, mga ganun. So, habang nagra-run siya, nagtatrabaho din tayo. So, yan lang natin. So guys, time check. 9:23. So, wala pa yung last batch na ihahatid ko. So, pumasok muna ako ng kwarto at magtitingin tayo ng chart. So, hindi na ako tumitingin ng chart every morning. Okay. So, makikita nyo dito di tayo gold. So, hindi ko tinanggal yung buy limit. Yun. Ito yung ating mga buy limit. So, for me, gusto kong kunin yung area na to, no? So, iusog lang natin tong ang ating tawag dito. Value area. Ayan. Kunin natin yung ating value area. Ayan. Hindi siya magkuha. Wait lang guys. Ayan. Kunin natin, iusog natin dito. Okay. So, may value na area na tayo. So, ang gagawin natin, kunin natin ng Fibonacci tools. Okay. Kasi nag-grade na siya ng higher low. Pero I think this is always the higher low. Kung makikita nyo. Ayan. Kasi ito yung higher high. So there's a probability na ito puntahan niya, and then it will pull back here. So, hindi natin gagalawin yung Fibonacci tools. Punta tayo ng 4 hours. And then sa 4 hours, makikita natin yung candle na ito yung value area. Kung saan nag-create na siya ng tawag dito, market structure shift. Ito yung opening price. Kita nyo. Opening price. And closing price kahapon. So, we will place a trade here and 50%. Okay. Using Fibonacci. Kasi ito, demand zone na to, guys. So, this is the supply. Sa higher high. So, there's a probability na bababa ng value area. Okay. Dito sa 61% ng Fibonacci tools and 50%. Okay. So, if susukatin natin gamit ang Fibonacci from ito from here, okay,
Mali yung ating sukat. Ayan. So, ang gawin natin, i-hide lang muna natin to. Isa. Ano? I-hide natin to. Okay. So, gamitin natin yung Fibonacci tools natin. From lower high. Okay. So, gamitin lower high to higher high. Okay. So, kung makikita nyo guys, dito ay magpa-plot ng trade natin dito sa pahay na ito. Okay. So, ito yung ating gagawin from lower high to higher high. So, punta tayo ng 15 minutes. So, hindi natin ito gagalawin. Ito buy limit na to. We will see if we will target pa this day. Kay Bebes ngayon. So, ang gagawin natin, magpa-plot tayo ng dito sa saan yung ating Fibonacci tools. Okay. Plot tayo ng tatlo sa 38 point. Okay. Plot natin itong 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Dito tayo sa tawag ito. Unahin natin yung itong 60. Dito lang tayo. Unahin natin itong 50% ng 50% ng value area kahapon. Okay, ang SL natin is 1. TP natin higher high. Ayan. Okay. And then, ito na TP ito kahapon. So, iusog lang natin ng konti. Kahapon yan. So, ito yung area ng kahapon. So, ngayon guys, ito yung sige, tanggalin na natin itong buy limit dito. Okay. Para di tayo malito. So, kunin natin to. Lagay natin dito sa ito, 60, 50, and then ito, 60. Sa opening price pala. Sa opening price. Ayan. Ito yung opening price. And then ito yung 50. So, value area. And then, ito yung sa entry ng 23.6%. Higher high. And then, yung ating guys is, yun lang, hindi na natin babaguhin. Okay? Susukatin natin mamaya itong pips ng SL natin. Okay? Ito is, I think, is 13.3 pips. Okay? Ito naman is 8. Ito naman is 10. So, yan. Click natin yan. Ay. Mali na pala to. Dapat higher high lang. Dito lang. Sobra naman. Okay. So, 3940 lang yung ating TP. And then, yung ating SL is, ayan. Makikita mo. So, we will delete this one. Okay, na TP na to. Dapat pala, pinicturean natin to. So, i-hide lang natin to.
Tama ba yun? I-hide lang natin to. Ito. Okay. So that nakalagay tayo ng dito. Sinsya na guys kasi may mga tulog pa. So ngayon, we will set a by limit. Okay. Limit. By limit niya is 293309. Lagay natin 2933 na 0.10. Okay. So, ang kanyang SL is SL is 2919. So, ang TP is as usual. Yung ating TP is 2952. Sige lang, tawag ko balik. 2952 Bing 0.60. So, ayan guys. Meron tayong by limit na isa. Okay. Ito. By limit. Then, magba-by limit tayo dito sa 2925. Ilak natin. By limit. Okay. 2925.10. And then ang SL niya is 2915. So, ang TP niya is ganun pa rin. 2954. Ay, 2952. 2952 ata yun guys. 2952. 2952. 7.5. Sabay. Ayan na siya. Ang pangatlo natin is 2918. Pangatlo natin is 2918. Ang SL is 10. Tumatawag na guys yung ating So, punta na tayo sa ating trabaho. Mamaya ulit. Hello guys. So, ayan, pauwi na ako. Walang masyadong camera dito. So, that's why nag-capture ako while driving. And nakita nyo naman kanina habang nagpa-plot tayo ng ating entry is tumawag na yung aking ihahatid na last. So, pagdating natin, ayun, babalikan natin mang ating kasi sa BTC lang tayo nakapag-plot. And I will also check sa trade ko sa MT5. So, little by little, we do this consistently. And yun nga, yung discipline. Kasi talagang nag-struggle ako. Kumbaga nahihirapan akong i-maintain yung setup. So, that's why siguro it's better to not look at the chart and know what time we need to trade. So, yun yung naisip kong time. Kasi makakapag-set up, baba ko kayo guys Kasi makakapag-set up tayo ng may radar para dito. Kasi makakapag-set up tayo ng trade natin
pagkatapos na ng lahat. Kasi may oras ako nitong mga alas 10, ito alas 11. So makakapag-set up tayo at least London session lang tayo pwede mag-trade. Kasi yung New York session na is kumbaga parang for me is dun pa lang natin mababasa kung papunta saan yung market, kung continuous ba ng London session or magpo-pullback. So I think that's a better way for me to be consistent. That's why hindi na ako tumitingin ng ng tawag dito ng chart sa tab sa trading view. So yung setup na yon pina-follow ko din dito sa MT5. So yeah, later we will see and we will stick to the strategy, okay, using the value area from yesterday candle and the Fibonacci tools. So yun lang guys, I'll see you later sa bahay. So ayun guys, aray ko, subok. Nakarating ko lang. So wala tayong sayangin na oras kasi after ko mag charting is maglalaba ko ng damit ko. At day off natin tomorrow. Okay, so I'll go out here later mga around 5 or 6 p.m. So imimit ko yung aking labi-dabi. Siyempre kailangan balance yung life natin. So we will jump in na sa sa chart so that pag nagising sila wala na, hayaan na lang natin and we will check it later mga 5 or 6 or kung anong oras ko may time. But for me, I will check it later mga 5 or 6 p.m. na. So let's jump in. So ayan guys, it's 10:42 March 13. So ngayon let's see kung naka-connect na ba siya. Yeah, I think naka-connect na siya. Okay. So ito yung setup natin kanina. Ayan. Okay. So ngayon, kinuha lang natin yung higher low and higher high. Okay. So kumbaga ito yung kahapon. Ito yung kahapon guys. Ito sa area na to. Ito yung niya trading session niya ito kahapon. So ngayon iusog ko lang tong aking para at least alam natin kung saan tayo ito ngayong araw na to. Okay, so this is ilak natin to. Okay, this is our Fibonacci tools. Pagka halimbawa bullish trend tayo guys, ang natin is first is 23.6, second is 38 and so on so forth. Okay, so pag bearish naman below, okay, below this, but until guys, for me, but until hindi siya bumababa ng 38.2, hindi tayo mag-sell, hindi buy pa. We see always a demand zone here. Okay, and this is the na malayo, nasa gilid pa. So ngayon guys, ang gagawin natin, itutuloy natin yung pagpa-plot sa BTC. Okay, nasa gold pala tayo. Okay, sa BTC tayo. Kasi yung galawan guys ng market sa BTC at gold is halos magka pareho. So kaya gusto ko sila. Naghang na guys. So we will open the gold at the BTC. Okay. What's happening? What's happening? Yan yung guys, nasa 83k yung price ngayon ng close muna natin ulit. Okay, kasi parang hindi nag-work yung ating naubos na ba?
So, ayan. Open. Yan, nag-loading na. So, nasa 15 minutes tayo, no? Kasi ito yung ating, kanina. So, ngayon guys, we will see. Okay? May buy limit na tayo na 2. Okay? Saan na ba yun? I think 2 na yung buy limit natin. Bakit nawala? Ito yung isa. Na-trigger na ba to? Ay, oo nga pala guys. As you can see, na-trigger na. Na-trigger na yung ating isa. But still, why it does not? Okay. Kasi ito guys, hindi to andito tayo naka-taas. So, as you can see, na-trigger na yung value area of 50%. Okay? Nandito siya. Okay? Kaya hinahanap ko eh. So, na-trigger na tong 2. Okay? Ayan. Nalagyan pala natin ng yung 3. I think kasi naka-buy limit ito dito. Tingnan nyo guys. Ayan. So, it means ito natipi na. Okay? So, it means ito natipi na to. Okay? We will check sa history. Yun nga guys, natipi na siya. Ay, hindi. Ano to eh? BTC to, diba? Ang kahapon to eh. Gold. I'm so confused guys. So, I think it's this one is 2. Ito pa yung naka-buy limit natin na isa. So, naka-buy limit pala tayo dito ng 3. Okay? And yung 2 guys, ito na yun. Yung 2. Okay? So, na-trigger na yung ating 61.8 and 50%. Okay? Tugma yung 50% ng value area tsaka 50% ng Fibonacci tools. So, I think hahayaan lang natin siya. Okay? Let's wait here if matrigger pa ba siya. Okay? So, tingnan natin sa 4 hours. So, ayun guys, kung makikita nyo, okay, yung value area natin sa 4 hours, ayan, na-trigger na. So, we will see, but I am confused, bakit hindi pa siya yung natin, yung trade natin, kasi 840-220, dapat siya, diba? But still, we don't know, bakit hindi pa siya natipi, or mali lang yung pagkalagay natin, we don't know. That's why there's a probability that will go up again. Okay, we don't move na sa BTC, dito na tayo sa gold. Kasi wala pa tayong dito. Hindi pa natin to natapos pala kanina. So ngayon guys, meron tayong buy limit na 2, okay? Here at below 61%, okay? And sa opening price opening price ng today's market, and 50% above and 61% below. So, ito yung value area natin. Okay? Meron tayong entry sa 50% ng value area, above ng 38.2%. So, malaking chances talaga na pwedeng balikan niya. Ito yung SL natin. We cannot sa SL dito. Kasi pag na-trigger tong isa, hindi pa rin siya, kung bumaba siya na hanggang dito sa baba, hindi matitrigger yung stop out, yung SL niya. Okay, meron tayong room. Ngayon naman guys, tatapusin natin tong entry natin na pangatlo. Okay, so ang entry natin na pangatlo is
dito sa ano lang, kumbaga below ng tawag dito. You will see guys So, mag-entry lang tayo ng dalawa. Okay, for now, mag-entry tayo ng dalawa. Yan lang dalawa. And we will not put this one. Kita nyo guys, hindi natin to lalagyan, but ilalagay lang natin to dito. If ever, but nag-buy limit tayo ng dalawa from here sa opening price and then sa 50% ng value area. So now, the same as you can see. Ayan. Ito ang SL nito is 505. Ang TP niya is 975 1,000. So ito namang isa is parang mas 705 and 975 yung isa. So ito lang muna guys yung aking entry. Tumatawag na naman yung asawa ko. And we will wait later kung ano yung magiging outcome niya or result ng ating entry. So as of now, yung ating is na trigger na, as you can see. Maraming profit na siya sa gold. So I'll see you later guys. So ayun guys, we're here no brother na. Magbayad lang taog parking area. As usual, my own money. So, nandito ko ngayon guys sa Virgil Hospital. Kasi may appointment yung hinahatid ko sa Musafa. So, muna tayo, standard, Abu Dhabi, private, category 18, plate number 8648640, validate. Invite na tayo guys. 1 2 insert parking to. So syempre kailangan natin ng receipt para naman may ebidensya tayo. Parking. Okay. They're looking at me. Sige, pakita na ako ang. So ayun guys, babalik tayo sa sakyan kasi mabilis lang naman daw siya. So maghihintay tayo sa sakyan. So habang naghihintay tayo guys, tingnan natin yung ating trade sa MT5. Okay. So ito ngayon guys yung aking trade sa tawag dito. Okay, yung trade ko ngayong araw. I-flip natin yung camera. So ito guys, sabi ko nga diba, i-flip natin yung $100 sa MT5. So ito bali down to 30 plus na lang to nung nakaraan. So ginagawa ko guys, same din sa ginagawa ko sa tawag dito, ginagawa ko sa trading view. So nag-trade ako dito, nakikita nyo naka-buy limit lang sila lahat. Okay, so yung entry ko kanina dalawa, ito. Okay, wait na yan. History, ayan, kung makikita nyo 13. Kita nyo ba guys, 13. Ito na take ng 10:40. Ito na take ng 7:31. Ito madaling araw na yan guys. Tumawag na naman yung asawa ko. Ayan guys yung asawa kong gwapa. Okay, laging tumatawag. So i-continue natin guys yung ating yung ating explanation, no?
So, ang bali naging profit ko, itong number 20, TP na 23 is yesterday yan. So, na-TP siya ng mga around 1:52 AM, madaling araw. So, ito yung entry ko kanina. Ito na dalawa na to, sell lang. So, ngayon, may na-trigger akong isa na buy limit sa BTC. Ayan. So, nasa 2.5 na siya. At pupunta tayo sa BTC. So ayan. Okay, kung makikita nyo naman, halos pareho yung entry ko sa BTC tsaka dito. Okay. So na-trigger yung 618. Nakikita nyo. And may naka-buy limit akong dalawa uli dito sa 50 and 38. And yung SL niya, lahat is nasa paba ng 38.2. Okay, so I think it's more way better sa ganitong setup guys, na we will just put a buy limit entry, okay, sa London session. So yun lang guys, I'll see you later again. Kasi magchika muna kami ng aking asawa. Ayan. Busy siya. So, ito lang yung aming routine. While, may kausap ako. Ayan siya. So, kung ikaw, may oras ka, gawin mo rin. Wala naman mawawala, di ba? So, ayan guys. Wala naman mawawala kung susubukan nyo lang lahat ng, paraan na pwede mong maging skills, di ba? Kasi lahat naman napag-aaralan. So I think it's more peaceful and easy way yung ginagawa ko ngayon. So ayun guys, tapos na yung aking amo. Kukunin ko na. I'll see you again later. Hi guys, I'm back. So natapos na yung aking trabaho, pagsundo. Ngayon yung asawa ko may in-order para sa akin. Tadan! Siya yung excited na i-open ko. Ngayon naman, yung mukha niya. Excited siya na buksan ko yung in-order niya. So, bubuksan natin guys. Yan. Yan lang kayo. Unboxing gift. Naman eh, anong UP naman eh. Guys, na-UP akong sunglasses. Oh, di-orderan ko sa ako ang asawa. Sunglasses. Kaya mag-init na. Doon, kung hindi makita, oy. Naka na. Oh my God. Wow. It's good. Wala. Yeah, the ano is good. Gwapo kayo guys na bago. Nice. Looks like mamahalin, but ano lang ni guys. Tanggalan na to ang okay. Marang isa. Ako aga guys pang tigulang mga patches. Ayan. Ayan, patches. And oh, di ba? Na ako'y mic. Seperti bang asawa no? Ay mic. So pwede siya sa phone. Pwede siya sa open daw, open. Pwede siya i-plug sa phone. Okay. Oh, what's this? A mic? So this is the mic.
Okay. We will check later yung mic pagkasama na siya. You know. So, okay. Mic is... What's this? It's a... ang tawag dito? Selfie stick. Phone holder para sa kuwang tab. Para ko sa kuwang tab. Really? Can hold a tab? Dili bang ko di maka-hold og tab? Para sa phone holder. So, vlogger na ko ani guys. So we will bring this later. And there's more. What's this? Okay. Pwede siya sa tab, di ba? Dual USB, guys. Yan. Wow, thank you. Thank you, love that. Thank you. And one last bit. Ang ating mouse para sa tab. Keyboard. Wow. So nice. Nice kayo guys. Ang iyahang. Wow. So naka-attach na ang kanyang keyboard. It's really nice. Pwede naman siya ma-fold. Kauban ang pwede siya ma-fold guys kasama yung tawag nito, itong wireless keyboard. Ayan, wireless keyboard. Tapos ito yung kanyang mouse. So we will try this later. Okay? Ay, hindi nga pala. I-insert ko na dito yung top. Okay? Let's see if magkasya ba siya. Paano ba? Ito na dito. Hala. It's for ano manggod? It's for iPhone, iPad manggod siguro ni. No. So, hindi siya guys kasya. Pero I think pwede pagkasyahin. Pwede naman, but hindi. Tingnan nyo guys. So, sayang naman. Ganahan pa man ko. Pang ano manggod ni, wala ka nag-check na pang iPad ni? So pang iPad ni guys, kailangan natin bumili ng iPad. So ngayon, babalik natin. Okay. So, we'll put it back. And then we will connect the keyboard. Pero i-connect muna natin sa Bluetooth. So, dito ko kayo guys, para naman nakikita nyo ako ba. Yan. Hindi pala. Dito. So, ayun. Yun na lang. Connect ko muna guys ha. So, ayun guys yung mouse. Working na yung mouse. So, working. Pero, kailangan nating i-connect uli sa Bluetooth. Diba? Diba? Kailangan natin i-connect sa Bluetooth. Dito tayo. More settings. Bluetooth.
Receive files. Hindi ko alam paano gamitin guys, pero mamaya i-explore ko pa. So I'll see you later na lang. So ayun guys, kung makikita nyo, binilan ako ng misis ko ng pang setup na para di ako mahirapan na gano'n ng and then binilan niya ako ng stand ito so that clear, okay, hindi matabunan yung pag-explain ko ng kamay ko. And then, ng keyboard. Okay. Tsaka ng mouse. So, hindi lang nagkasya to kasi itong is pang pang iPad. So, ito kasi is Huawei to eh. So, hindi sila nagmatch. Medyo mahaba itong malaki itong casing niya. Pero mas maganda sana siya kasi pwede nang i-close kasama yung yung kanyang tawag dito, keyboard. So, but it's okay. I think you will find na maging useful to. So, ayan siya. It's very easy sana. But anyways, nandito na naman tayo kasi chinek ko yung aking Okay. So, ba't meron to dito? Delete natin to. So, ito, hindi ko yan binago, guys. Dapat na-tape na to eh, kanina. Okay, but, we don't know why di pa siya na-tape. And, titingnan natin sa 4 hours kung anong nangyayari sa 4 hours. So, still, guys, hindi umaakit yung hindi umaakit yung tawag dito, yung price. So, nandun pa rin siya sa opening price ngayon. At ito yung ating buy limit sa part na to. Okay? And ito, running profit, at saka ito. So, makikita nyo, dito naka-buy limit. Ayan. Okay. So, yun lang guys. I'll continue later sa sa labas kasi magkikita kami ng asawa ko. So, liligpit muna ako dito. See you later guys. So, ayun guys. Hello guys. Nasa bus na ako. Mag-off tayo ngayon. Day off ko guys. Day off. So, see you in a minute sa akong asawa. Hello guys, so nandito na ako ngayon sa aming hotel. Hinihintay ko lang. Pero lalabas ako para magpa-massage habang naghihintay sa aking asawa. So, tour ko kaya guys dito sa kwarto. So, ito yung kanyang little, coffee table. Yan. Malinis siya guys. Okay. So, yan lang guys. Ako ilalabas na para magpa-massage. So guys, finish na ako sa aking massage kay Mr. Boy Hilot. Okay? So, kung mayroon kayong mga, alam nyo na, nararamdaman sa katawan, lamig, kung ano man yan, I highly recommended na pumunta kayo dito. Yan. Ayan. Sulit na. Si Mr. Second Andrew E. Okay? Guwapo. Si Boy Bilog. Boy Bilog. Si Boy Bilog. Okay lang. Dito lang yan sa sa likod ng City Max. Okay, opposite Hamdan Center. Dahil guys. Kita kids.
Hello guys, I'm back. So nakikita niyo ba ako? Ayan. Ching. So kasama ko na yung aking asawa. Busy siya. Say hi. Okay. May kanya-kanya kaming gawain. So let's jump in sa ating chart. Zoom lang natin ng konti para at least makita nyo. Okay, maliwanag. Same time. So, i-check natin yung ating chart kung ano na nangyari. Hindi ko pa siya as in tinitingnan simula kanina. Ikita nyo ko, di ba? Reflection. So, punta na tayo ng BTC. And, oops! Na SL yung ating, tingnan nyo guys, na SL niya yung dalawa, I think. O na TP, hindi ko alam. I-check natin sa ating history. Hindi pa siya guys na ako nakikita nyo, yung TV pa rin natin to. So, hindi pa siya na i-stop. Okay? So, hindi pa inaabot yung SL niya. Kung makikita natin dito guys, na-trigger pa yung 38.2. Diba? So, close natin to. So, hindi pa na-trigger yung ating SL. Kung makikita nyo, nandito yung New York, no? Nag-start na. And then, nandito yung ating, kumbaga, second entry. Simula dito sa 61.8. 50% ng Fibonacci at value area. And, nakuha niya rin yung ating, na-trigger niya rin yung ating 38.2. So, in total, yung tatlo, no? So, 11,000 yung ating SL. So, I think I'll move this SL, no? Kasi parang ang taas ng ating SL and then yung ating TP is mababa. Okay? So, I will suggest siguro na hindi ito ang ating lagyan natin ng mga 9 lang. 9.5. Ayan, mga 9.4 lang. So, at least, hindi naman tayo lugi sa, di ba? 1:1 ratio. Panalo pa rin yung TP. At least. So, ayun. Wala tayong SL ngayong araw. Okay? So, TP lang tayo ng isa. Kung makikita natin dito, yung trade natin ngayong araw is 2 lang. At 3 lang pala guys. Isang TP tsaka isang SL sa gold. Anong petsa ba ngayon? 13, di ba? Wala pa pala guys tayong wala pa tayong tawag dito na SLO na TP. Kasi nga 12 pa to eh. So, yung ating gold lang yung na trigger. Okay, na entry. Punta natin yung gold. Ayan. So, ito yung gold. Kung makikita nyo guys, nag-create na siya ng higher high. Ito. Diba? Nag-create na siya ng higher high. Meron pa pala ako ditong delete na natin to. And then, this one. Okay. Ayaw ma-delete guys itong value area na to. Ayan. Delete natin. So, nag-create siya ng higher high. Ang niya ngayon is 2985. Nakikita niya dito, 2985. And then, plan natin ng konti yung ating tingnan natin sa 1 minute yung ating
chart kung saan papunta ang market. Kasi for sure, kung nakikita niyo yung huge candle na to, for sure bababa pa siya sa opening price niya. Okay? Ngayong araw. Today is Thursday. Okay? So, ayun na. Kung nakikita nyo sa 1 minute, guys, nandito yung kanyang, ayan yung move. Okay? So, nag-double tap na siya doon, dalawa, and then, nag-create na siya ng, sell. Okay? Pag ito na-break, na-break niya to, didiretso siya sa baba, magpo-pullback. Mag-create siya ng pullback hanggang dito. So, let's try to enter sa gold. Okay? Ayan, kung makikita nyo, every time na mag breakout, for sure mag-create siya ng pullback. Okay, so tingnan natin sa day 1. Okay, kung makikita nyo, sobrang haba ng niya, di ba? Ito yung higher high dati. Okay, so tanggalin natin to. Nagalaw na yung ating mga kanina, mga plot. So, kunin natin to. Ito yan dati. Yan. I-zoom lang natin. So, kagaya ng ginawa natin dito, nag-plot tayo nung itong daily candle na value area. So, ayan, sakto lang natin. So, ayan. Pangalanan lang natin. So, value area. Ayan, guys. Ito, ngayon mag-create tayo ng mag-create tayo ng Fibonacci tools, pero ang kukunin natin is hanggang dito lang. So, kukunin natin sa 4 hours. Sa 4 hours tayo mag-reset ng Fibonacci tools. Kukunin natin yung higher high tsaka lower high. Ayan. Kunin natin ang Fibonacci tools, and then we will create, I think I will create a Fibonacci tools simula dito sa price. Okay? So, kunin natin yung huge candle na to. Lock muna natin tong para di siya mawala. Nabalik. Wait lang, guys. I-lock lang natin to. So, i-zoom ko. Okay. I-zoom natin. Ayan. So, ang gagawin ko, guys, magpa-plot ako ng entry dito. Okay? Kasi for sure, magpo-pullback na siya pababa. So, ang gagawin ko, mag-sell ako ng mag-entry ako bukas. Okay? Kasi for sure, bababa siya and then mag-pullback dito sa 38.2% or 50%. Okay? Ito yung ating mga entry. Ang 50%, 38, 23, and 61%. So, punta tayo ng 15 minutes. Ayan.
Sa 15 minutes kung nakikita nyo guys, nagko-consolidate na yung price dito. So, ang gagawin ko, mag-entry ako ng 2985. Mag-entry tayo ng short dito. Okay, mag-entry tayo ng short dito sa taas. Kung makikita nyo dito guys, I think ang ano dito is ito. Ang kanyang pips. Ito. So 15.8 lalagay lang natin dito si mga 158 pips. If I'm not mistaken. Kasi nasa 3,000 na tayo na naka SL. So ngayon mag-entry ako dito sa price na to. Okay. So sell tayo. Gagawin natin ang price niya is, ang TP niya is 29, ang SL niya is 2998. And then tayo niyang galaw to. Ayun. So ang TP natin dito lang sa 50%, kung nakikita niyo 50% to. Itong green na to. So 2957. Okay. TP is 2957. 57. So magsisell ako. So ang ratio natin is 1:6, 1.6 ratio. So kumbaga siya, mas mataas yung TP niya dito. Ito ay 25 pips. Guys, 25 pips nakalagay if I'm not mistaken, or 258 pips. Ito naman 158 pips. Okay? So kung nakikita nyo, pataas pa yung market. Okay? So we are anticipating na papalo siya ng 3,000 or 298 lang. So hindi sana makakuha yung ating SL. Okay? So ayan, we will wait this tomorrow kung anong resulta. And kung nakikita nyo dito, nakabay pa rin siya. Ayan. But pababa na. So let's check again sa 1 hour kung ano yung previous candle niya. Ayan, pababa. I mean, pataas pa pala. Paakyat pa. Okay? But this time, hindi na, kung titingnan nyo guys, yung candle na to. Okay? Hindi niya nalampasan itong wick. Okay? So, meron ng kumbaga possible na bumaba na yung mag-pullback ng konti yung price. Okay? So, let's wait tomorrow kung ano mangyayari. And then, check tayo ulit sa BTC kung anong nangyayari. So, kung nakikita nyo guys, itong entry natin na to, actually dapat na TP na siya. Pero di ko alam kung bakit hindi. Okay? Kasi, pumalo na dito sa price na to yung natin 84301. Yung entry natin, yung SL natin kanina, yung TP natin kanina is 84020 lang. And I'm not bakit hindi siya na-trigger na ma-TP.
Itong dalawa, dapat TP na to eh. Kung nakikita nyo naman yung candle. Dito sa part na to, dapat na TP na to. Ayan o. Tsaka dito. Okay? So, hihintayin natin to hanggang bukas. Kung ano yung magiging resulta niya. As long na hindi siya na SL. Okay? Kasi kung na-take niya to lahat, at hindi na siya bumaba, or even bumaba siya dito sa part na to, tawag dito, may SL na siya. Okay? Inakit natin kasi mas mataas yung SL niya kaysa sa TP. So, if tumuloy to, there's a probability na bumaba siya hanggang dito sa 7.3. Okay? But I'm sure na magpo-pullback siya dito sa part na to kasi kung nakikita niya nagko-consolidate na dito. Okay? So, ganun talaga guys. Kailangan nung hintayin para ma-check natin or makita natin kung yung ating entry ba ay makuha. Okay? So, hindi tayo mag-a-adjust. Kumbaga yung market ang mag-adjust sa entry natin, sa setup natin. So ngayon malinaw na yung nakikita nyo guys na ano kasi provide yan ng aking asawa. Provide tayo ng mouse ay keyboard. Ayan. So kailangan ko na lang maglagay ng setup sa tawag dito sa aking kwarto para malinaw kung maipakita sa inyo yung aking screen. So ayun guys, see you sa next video. I'm always saying na always test and learn. Test everything and learn from it. So sarap ng itulog kasi nagpamasahe ako. I'll see you again sa next video. God bless.